At nagbabalik ang oras na Zamba Sulta. Kayo pa rin po ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Muli, ako po si Sarah May Tulabing. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial at donor-based radio station. At dahil po sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy pa rin sa paghahatid ng mabuting balita ni Kristo. Inaanyayahan po namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. Pwede nyo pong iscan ang ating QR code o kaya ay mag-deposit sa ating bank accounts para sa inyong donasyon. At para ma-acknowledge namin ang inyong donation, ay magpadala po kayo ng mensahe sa amin. Muli, maraming salamat sa inyong partnership at God bless. Oras natin mga kaibigan, 10 minuto bago mag alas 8 ng umaga. Gusto ko munang batiin ang ating mga tagapakinig, no? At lalo na doon sa mga nag-comment sa ating FB page. Ayan, good morning muna kay Tita Cristina Alabata from Cebu City pa ito nakikinig sa ating programa. Sabi niya pa, good morning po sa lahat. Good morning din kay Tristan Gulay, sabi niya pa. Buenos dias, Ate Sara. At kay Nanay Zenaida Estrada. Ayan, hello, Nanay Zeni. Naririnig po natin siya sa ating isang program dito sa Family Matters. Kada Thursday ba sila, no? Ni Ate Marlene. Ayan, 9:30 to 10:30. Sabi niya pa, Buenos dias, Zamba Sulta, Ate Sara May. Huling Lunes ng June. Ayo nga, tama nga. Last Monday ng June. Another day to praise God. Amen and amen. Ayan, oo. Thank you po Nanay Zenny ha. God bless you. Tanong ngayon. At dahil nga pag-uusapan po natin ang tungkol dito sa pasok ang Zamboanga Peninsula sa moderate to severe food insecurity, ay ang tanong po natin sa inyo sa ating mga tagapakinig. Ano ang mga paraan po ninyo na ginagawa ninyo para makatipid sa gastusin sa pagkain? Ayan, no, minsan kahit sa pagkain natin, kailangan pinag-aaralan na natin, no, paano magtitipid. Oo, so ano po yung ginagawa nyong mga paraan para po kayo ay makatipid sa gastusin sa pagkain? I-share nyo naman po sa amin, no, kami ay magiging masaya para basahin po ang inyong comment, ang inyong sagot. Ipadala po yan sa 0916-296-6625 o kaya ay mag-comment sa ating FB page sa 1116 DXAS, your community radio. Pag-usapan natin. Ayon po sa source na DOST Food and Nutrition Institute 2025 updating survey, alam nyo po ba na ang Zamboanga Peninsula ay nasa ika-5 pwesto pagdating sa moderate to severe food insecurity in Philippines in 2025. Ibig sabihin daw po nito, 3 sa bawat 10 Pinoy ang nakakaranas ng nasabing moderate to severe food insecurity. Ang Zamboanga Peninsula po ay nasa 42.1%. Tayo po ay ang ika-5. Nangunguna po dito ang BARM, Soxargen, Eastern Visayas, Negros Island Region. Zamboanga Peninsula nga ang nasa ika-5 pwesto, sinundan ng Northern Mindanao, Western Visayas, Bicol, Central Visayas, Caraga, Mimaropa. Sa national, nandito din yung Davao Region, Central Luzon, Ilocos Region, Cagayan Valley, NCR, Calabarzon at CAR. At para mas maintindihan natin, ano ba ito? Ano tong food insecurity? Ano ba at nararanasan ito ng ating mga residente na mamayan dito sa Zamboanga Peninsula? Muli po natin ni-request, no, ang ating regular guest dito sa ONZ at kasama na rin natin sa Ahensya de Consensya ang National Nutrition Council, lalo na si Ma'am Rowens Zorilla. Ma'am, good morning, happy Monday, welcome back po muli dito sa ating programa. Yes, good morning po, no. Magandang umaga po sa atin lahat. Sa lahat po ng tagapakinig po natin ngayong umaga. Ako po ulit si Rowens Zorilla, Nutrition Officer 2 from the National Nutrition Council Region 9.
Yes, oo. Alam niyo po no, ating kinontak si Ma'am Rowens kasi alam namin ang NNC ay isa sa mga pwede talagang magpaliwanag nitong issue natin, itong concern natin tungkol nga sa food insecurity. Ma'am Rowens, no, siguro para maintindihan ng ating mga tagapakinig pa, pag sinabi po bang food insecurity, ano po bang ibig sabihin nito at gaano po ito kaseryoso sa ating rehiyon? Lalo na sa pinakahuling datos, pasok po tayo sa top 5. Okay, maraming salamat po, Ma'am Sar. So, ito nga po, no, yung food security po kasi na tinatawag po natin. So, it goes beyond merely bringing the food to the table. So, ibig sabihin po, no, dapat po, it must be a condition in which all people, dapat lahat po daw tayo, no, at all times, meron ba daw po tayo physical, social, economic access to food that is nutritious, safe, and properly utilized para masuportahan po yung ating good health and para ma-meet po natin yung dietary needs for an active and healthy life. Yung nabanggit niyo po kanina, ma'am, na prevalences, yun po ay yung prevalences for moderate to severe food insecurity. So, meron po tayong tinatawag na moderate and then meron po tayong tinatawag na severe food insecurity. Yung ating moderate food insecurity, ito po ay, ibig sabihin po nito ay yung person or yung household po natin ay pino-compromise po nila yung quality and variety of food na kinakain po nila. So, for example po, maaari po nilang i-reduce yung quality or yung variety ng food na kinakain nila or maaari din pong i-reduce nila yung kung gaano po karami yung kinakain po nila or maaari din po na mag-skip po sila ng meals. On the other hand, yung ating severe food insecurity naman po, no, it reflects a more extreme situation na kung saan po, no, yung individual po or yung household ay, kumbaga, wala po silang makain talaga sa isang araw or more, no? So, that is the reality of our significant portion of our population as presented po sa Nutrition Summit po na kinandak po ng UST FNRI, no? Na marami po palang Pilipino na nakakaranas po ng food insecurity. So, kanina po, ang description po ng food security, no, ibig sabihin po, no, marami po palang Pinoy na wala pong access, no, sa ating, wala po silang physical, social, and economic access doon sa ating mga pagkain that are nutritious, safe, and properly utilized po para po masuportahan po ang kanilang good health. And para ma-meet po yung kanilang dietary requirements to have an active life, to have an active and healthy life. Mm-hmm. So yun po yung ating food insecurity. Medyo alarming po siya, ano po, no, Ma'am Rowens. Imagine, merong 42.1% dito sa ating regions, Zamboanga Peninsula, ang nakakaranas ng moderate to severe. At kanina, kung ang moderate nga ay pinaproblema kasi sa definition po ninyo, ito yung individual or household na medyo nako-compromise na yung variety and quality ng food, no? At pwede din, sinabi nyo, nare-reduce na yung amount of food. Like for example, kung dati 3 times a day, baka ngayon mag twice a day na lang din, no? Kung sa moderate pa nga lang, medyo ano na siya, alarming na. What more pag nasa severe status ang Zamboanga Peninsula, dahil ang definition nito nasa extreme na condition ito at halos walang makain sa isang araw. Ma'am Rowens, ano po ang dahilan? Bakit napunta po ang Zamboanga Peninsula sa ganitong kalagayan? Okay po, so not just Zamboanga Peninsula po, no? Marami pong regions na nabanggit po, as mentioned po kanina ninyo po, no? Do sa moderate to severe, and meron din for severe food insecurity na category. So, based po dun sa references natin, so ang references po natin yung ating DOST FNRI, no? Wala po tayong region-specific analysis. Ibig sabihin po wala po na
wala po siyang analysis na specifically for Zamboanga Peninsula only. So, explaining na yung Zamboanga Peninsula ranks among the region, no, with the highest prevalence of food insecurity. So, therefore, eto na lang po yung sasabihin natin, no? May mga major drivers po tayo ng food insecurity, no, in the Philippines. So, not just in Zamboanga Peninsula, but all over the Philippines. So, lahat po ng regions, no, na apektado po ng food insecurity. So, yung mga food drivers po nito, ito po yung it includes po yung poverty, no? Number one talaga, poverty and yung limited purchasing power ng mga individuals, no? Sa sobrang kahirapan, no, wala po silang access dun sa pagkain. Kaya sa mismong basic lang na pagkain na kailangan po nilang kainin, no, sa isang araw, wala po silang access, no, to nutritious food. Kasi ngayon, ang mga gulay, kahit gulay po, minsan hindi na po natin mabili kasi sobrang mahal, no? Kaya nga po, ina-advocate po natin yung mga backyard gardening, no? Why not po mag-plant po tayo sa ating mga bakuran ng mga gulay-gulay para makasigurado po tayo na safe yung gulay na kinakain po natin. Isa pa po dyan, no? Nabanggit ko na po, no, yung pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin. Dahil tumaas din po yung presyo ng gas, no? So, lahat po ng mga consumer goods natin ay nagsitaasan din po yung presyo. So, sa ibang lugar po, kaya po hindi po sila magkaroon ng access sa pagkain dahil may conflict naman po, no? May mga gera, no? May mga conflicts among yung mga po, no? Versus yung government, no? Yung ating mga armed forces of the government, no? Isa din po yan sa dahilan, isa din po yung driver, no, na tinatawag natin ng food insecurity. So ano pa po ba, no, yung ating climate change, no, yung extreme weather, no, yung mga natural disaster na nangyayari po ngayon, lalo na po ngayon, naglilindol-lindol po ngayon, no, I think last time po, Sarangani, no. So ngayon naman po, no, lumilindol pa rin po, Ma'am Sar, yung iba po ay binabaha, no. Dahil po doon, yun po, nakakaroon po talaga ng, wala po tayong access dun sa pagkain na kailangan po natin, lalo na po kung nasa evacuation center po tayo. Isa pa po dito yung ating, meron po tayong disruption sa ating mga food supply chains. So, ibig sabihin po ay farm to market table pot, no, yun natin, no, na from the farm, no, hindi po nila maibaba yung mga produce nila, no? Lalo na po yung mga nasa pundok, no? Hindi po nila maibaba yung kanilang mga produce. So, hindi po makapag-access yung ibang tao doon sa mga pagkain po na iyon. And then, meron din po tayong inadequacy, no? Doon, kulang po yung ating food, no? Mismo, no? Yung accessibility po natin. Yung ating, wala po tayong sapat na infrastructure, no? Kulang po yung ating infrastructure for food production, kunwari, no? And meron din po tayong insufficient investment po sa agriculture and food system. So, kung I think po na-mention ko po to sa mga previous natin na mga radio guesting, yung ating Philippine Plan of Action for Nutrition, no? Doon po sa Philippine Plan of Action for Nutrition, ini-explain po nito na yung food insecurity, marami po siyang interconnected causes, no? Hindi lang po sa immediate level, no? At the immediate level, no? At the individual level, inadequate food intake and poor diet quality actually contribute directly to malnutrition. Doon naman po sa household level, yung food insecurity po, associated po siya sa limited access. Doon po sa diverse, no? Iba't iba na pagkain, no? Iba't iba na nutritious na pagkain. And yung iba din po sa atin ay wala din po tayong hindi din po adequate yung ating knowledge o nutrition. So hindi po natin alam kung ano po yung i-prepare po natin, no? Isa din po dyan, for sanitation, no? Wala po tayong access din po sa health and nutrition services. Sa societal level naman po, yung challenge po is much
broader po, no? Like poverty, no? Kasali na po dito yung ating poverty, yung ating food inflation, yung unequal income distribution, no? Iba yung Manila rate, iba ang provincial rate, no? So, alam naman po natin yan, no? And meron din po tayong limited investment sa mga nutrition services, which is very evident pa rin po ngayon, no, sa ating mga LGUs, no? And although po yung itong mga factors po nito, no, ay recognized nationally, no, ating yun nga po, ang available survey lang po natin ay hindi po talaga siya nag-explain ng specifically for Zamboanga Peninsula only. Mhm. So, marami pa po tayong pag-uusapan siguro later po, Ma'am Sar, no? Just like the, ano ba yung ginagawa ng mga individual o household na yun para po maka-cope up doon sa naranasan po nilang food insecurity. Okay. So, ibig sabihin po, yung mga nabanggit natin ng mga drivers, no? Ito po yung pwedeng dahilan din sa ibang rehiyon kung bakit po napasok sila sa top 10 or top 12 na kabilang sa moderate to severe food insecurity. At yung na-mention nyo po kanina agad, Ma'am Rowens, no, na number one reason kung bakit nagkakaroon na tayo ng kakulangan sa quality ng pagkain at kahit sa number of meals na dapat 3 sana, nagiging 2 or 1 na lang ang pagkain ng individual or household dahil nga sa kapobrehon, no, or itong poverty. Yes, naalala ko po yung report din ng Department of Labor and Employment Region 9, malaki rin ang ating problem sa employment rate dahil bumaba ito. So kung ang employment rate natin, ibig sabihin manada el nuway trabaho, susunod yan, kosa sila kumpra, kumida, sinuway gana sila trabaho. Kaya dito rin sa atin ang dole, kahit holiday, talagang nagsasagawa sila ng mga job fair para matulungan lang. So yung problema naman, kung hindi mag-match ang iyong educational background dahil nga sa kapobrehon, wala po ka naka-eskwela. So minsan po, no, dahil sa poverty, marami ang nagiging dahilan para hindi ma-fulfill yung dapat na meron ng isang tao. Kaya mahalaga ma-address po natin ito dahil hindi lang pagkain ang pwedeng maging problema, ang cause ng poverty. Pwede din hindi na lang mag-aaral ang bata, kay lisod kaayo ang kinabuhi, mag-early marriage. Bukas, abangan nyo rin po, pag-uusapan natin with Regional Director ng CPD dahil may kinalaman din minsan, no, yung poverty nagiging cycle, cause naman ng early ng teenage pregnancy. Pero balikan ko po itong topic natin, Ma'am, no. So pero wala tayong specific survey kung ano talaga ang dahilan ng moderate to severe food insecurity ng Zamboanga Peninsula sa entire Philippines. Pero may data po ba tayo kung ano yung pinaka-apektadong sektor or community sa Zamboanga Peninsula? Halimbawa po ba, mas maraming hindi nakakain sa urban area, rural communities o sa mga baybayin dagat, at bakit po sila yung pinaka-vulnerable? So again po, based po sa ating data, no, from the OST-FNRI, since nakabase lang po tayo sa findings po nila, no, wala pa rin po tayong data specifically for Zamboanga Peninsula. Pero meron po silang mga national socio-demographic patterns na makakapag-help po sa atin, no, para maintindihan po natin ano ba yung mga population groups na who generally experience this higher levels of food insecurity sa buong Pilipinas. So meron po tayong by household size, meron din po tayo by place of residence, and by wealth quantile. And then, so by household size po, no, yung survey, it shows that the households, no, na may marami pong members, no, more than 5 members are more likely to experience the food insecurity than smaller households. So, ito po ay hindi lang po sabi-sabi, no? Ito po ay according po sa ating UST FNRI data, survey findings.
So, dito nga po sa ating moderate to severe food insecurity, meron po tayong for moderate, kasi dalawa pong categories yung binigay po nila sa atin, no? May moderate to severe and then may severe po tayo. So Yes po. doon po sa ating moderate to severe food insecurity, so sa mga household po na may more than 5 members, napakataas po pala ng food insecurity. So meron po tayong 37.3%. So ito pong number na ito, kung titingnan po natin, sobrang parang titingnan natin parang mababa lang po, no? 37.3 ay hindi pa naman 100%. Pero kung itatranslate po natin yan into numbers, no? Million po yan, no? Thousands po yan ng mga Pinoy na nakakaranas po, no? Yung mga households po na may mga more than 5 members ay nakakaranas po ng food insecurity. So, doon naman po sa mga households na may mga less than 5 na members, meron naman po tayong 29.6. Still, no, mataas pa rin po yung ating prevalence. For our severe food insecurity naman po, for more than 5 members, meron po tayong 3.7% na nakakaranas po ng food insecurity. So, doon naman po sa less than 5, meron po tayong 2.5 lang. No? So, etong mga findings mo nito na it suggests po na pag mas marami po pala, no, na miyembro yung ating pamilya, no, mas kumbaga meron po silang mas marami po yung challenges nila, no, para doon po sa pag-provide po ng sufficient and nutritious food po para po sa lahat ng family members. Kasi syempre po, no, i-share lang po nila kung ano lang po yung nasa pagkainan po nila, no? Lalo na po kung wala pong trabaho si tatay o wala pong trabaho si nanay, no? So talagang wala po silang maibili na pagkain. So yung iba nga po na mga adults ay ano po yung para sa kanila, binibigay na lang po nila dun sa mga maliliit na bata para makakain po yung mga bata, no? So, by place of residence naman po, ibig sabihin po, whether sa rural or urban areas, to, doon sa ating moderate to severe, for rural areas, meron po tayong 37.3. So, ibig sabihin po pala, napakarami po palang food insecure na household po doon sa ating mga rural areas. Pero kung i-compare mo doon sa urban areas for moderate to severe food insecurity, meron po siyang 28.9. No? Still, napakataas pa rin po. No? Kahit sabihin po natin, urban area na po siya, 28.9 ay marami pa rin po yan. No? Kung itatranslate mo to siya into numbers. No? For severe food insecurity naman po, meron po daw tayo sa rural areas, meron po tayong 3.3%. And for urban areas, ay meron po tayong 2.7%. So, wala pong, actually, wala pong binigay na reasons, no? Behind these differences, no? Yung mga prevalences natin. But, based sa ating mga Philippine Plan of Action, no? Ito po yung mga communities na tumitira po sa mga geographically isolated and disadvantaged areas. Ito po yung mga GIDA natin, no? Kadalasan po sila po ay nakakaranas po ng mga barriers, no? In accessing safe, sufficient, and affordable and nutritious foods, as well as health and nutrition services. Kasi nga po, sobrang layo nga po nila. No? Yung mga far-flung areas, yung mga barangays natin, na ilang bundok pa po yung tatawirin natin bago po sila natin ma-reach, no? Ma-reach ng ating health and nutrition services. So, eto po, nung last category nila, yung well-quantile, no? Depende naman po dito, no? Ano po ba yung relationship between the household economic status naman po ito and food insecurity, no? For moderate to severe food insecurity, no? Ang pinakamahirap daw po pala, no? Napakarami palang food insecure daw po sa mga poorest household, no? Mabase po sa data natin na binigay po ng DOST at PANAI ay meron po tayong 54.4%, no? Ito po yung pinakamahirap, no? Base po sa wealth quintile. So, ang sunod po dyan, no, yung poor natin ay meron po tayong 43.4%. Ang middle po natin ay 33.8%. Yung rich natin is 22.3%.
And yung mga richest natin ay meron po tayong 10.2. So dito po makikita po natin, no, kahit rich or richest po, no, nabibilong yung household, sobrang taas pa rin ang food insecurity. So again, wala po tayong reason dito na ibinigay sa atin bakit ano ba yung reason behind it, no? So sa food insecurity naman po, so for severe food insecurity, for poorest po meron po tayong 6.5. For poor, meron po tayong 4%. For middle, meron po tayong 2.6%. For rich, meron po tayong 1.2%. And for richest, we have 0.4%. So, itong mga findings po nito, it shows that food insecurity po, no, decreases as household economic status improves. So, habang papayaman ka, no, papaliit din po, no, yung prevalences, no, papaliit din po yung ating food insecurity, no? Yun nga po, no? It highlights the strong relationship between the poverty as the main predictor, as I think na-mention ko po kanina, no? Ito po yung main predictor of the food insecurity, no? It highlights the strong relationship between the poverty and the ability to access yung adequate and nutritious food po na tinatawag natin. Mhm. So, meron din po tayong tinatawag po, ma'am, na may mga vulnerable groups din po tayo na tinatawag, no? Yun na po, I think, kasali pa rin po dito yung mga low-income families. So, kasali na po siya doon sa mga poorest, no? O sa poor na households, no? Mababa po yung income, tapos pag sobrang taas din po nung number ng members, no? Sa buong family nila, so mas lalo pong mas mataas din ang chance na magkaroon po ng food insecurity, no, sa household po na iyon. Mhm. So, kasali na po dito yung ating households, no, na nasa GIDA, as mentioned po kanina, yung ating mga marginalized sectors. So, yan po, no. Yung ating din po mga vulnerable groups, kasali po dito yung ating mga pregnant, lactating women, yung mga inconstant and young children, yung ating mga preschool children, yung ating mga school-age children, mga adolescents, older persons, yung mga persons with disabilities, no? Kasali din po sila dito, yung ating mga low-income households. Kasali din po dito sila sa kumbaga vulnerable groups po, no, na maaari pong ranas po na itong food insecurity kasi wala po silang access dun sa affordable, safe, sufficient and nutritious food, no, na maaari pong sumuporta po sa growth and development nila, lalo na po sa mga bata. Mhm. So, yun nga po, no, wala po tayong data specifically for Zamboanga Peninsula, pero yung ating 2025 DOST FNRI survey, no, it indicates that food insecurity po is generally more prevalent pa rin po siya sa mga larger households. So, yun po yung ating mga households na may more than 5 members, yung ating mga rural population, pero wag pa rin po nating kakaligtaan na yung urban household nating mataas pa rin po, no, yung ating food insecurity, para mas prevalent ka lang po siya sa mga rural areas, no? Pati yung mga households po natin na mga in the poorest quintile. So, yung food insecurity na po ay more prevalent po sa mga ganoon, no? Sa larger households, rural populations, and yung sa mga poorest quintile. So this is again based sa ating DOST FNRI 2025 National Nutrition Survey, no? Released po last I think sa 2026 Nutrition Summit conducted last June 17. So nag-conduct po din, pwede din po nating bisitahin yung kanilang Facebook page kung gusto niyo pong manood ng ating recorded na Facebook Live. So, andun po yung kanilang recorded Facebook Live presenting different survey findings, not just for food security, kasi marami pong component yung ating National Nutrition Survey. So, aside from food security, nandun po yung ating dietary data, yung ating anthropometric data. So, malalaman po natin doon, ilan po ba ang stunting, ilan ang wasting, iba't ibang forms of malnutrition. So, yun po, no, Ma'am Sar. Again, yung mga low-income families, yung ating households in GIDA,
yan, mga marginalized sectors natin, sila po yung kumbaga, yung pinaka-prone or nakakaranas din po ng food insecurity po sa buong Pilipinas. Mm-mm. Again, wala po kasi tayong data specifically for Zamboanga Peninsula or sa Region 9. Mm-mm. Pero yung lesson na pwedeng makuha natin dito, Ma'am Rowens, no, yung education again, especially for family, paano ba sila ka-aware na sa family planning? Kasi nga nagmamatter din ang number of families, and usually nakikita natin yung ganitong senaryo sa mga liblib na lugar kung saan minsan kahit sa access ng tulong ng gobyerno hindi nakakarating sa kanila. Pero sila ay dumarami sa isang pamilya, minsan may 4, may 5, may 7, may 8, no, sa isang pamilya lang. So, syempre, kung si Papa ay magsasaka lang at kamote lang, yun lang ang kakainin nila ng buong araw. So, talagang mahirap yan. Kaya hopefully, naaabot ng ating gobyerno yung mga liblib na lugar. Kasi nga, sabi nyo nga po kanina, kung sa urban area nga, mataas na yung kaso natin. 'Di ba? Ano na lang sa mga liblib na lugar na hindi nakakaabot sa kanila yung mga awareness campaign. So siguro, Ma'am Rowens, in total po, no, ano po kaya yung pinakamagandang hakbang na agad dapat gawin, especially ng ating gobyerno, nang magkaisa sila dito sa Zamboanga Peninsula para ma-address po ang issue ng itong food insecurity sa Zamboanga Peninsula? Okay, so I think na-mention ko din po sa previous radio guesting natin ng about sa Philippine Plan of Action for Nutrition. So nakapaloob po doon yung ating mga iba't ibang interventions, ang ating mga strategies para masugpo po ang food insecurity and yung ating malnutrition. So, of course, kailangan po nating strengthen yung implementation ng ating Philippine Plan of Action for Nutrition for 2023 to 2028. Kasi sabi ko nga po, no, ito po yung nakapaloob po doon yung lahat ng ating hakbang, no, yung mga kailangan po nating gawin, no, para masugpo po yung ating mga kinakaharap po na mga problema patungkol sa nutrition, especially yung ating food insecurity, yung ating malnutrition, no. Kasi yung PPAN po natin, it serves as the country's strategic framework, no, for reducing all forms of malnutrition. So, kasali na po dito yung ating undernutrition, yung overnutrition natin, yung ating micronutrient deficiencies, no. Nakapaloob din po dito yung pag-improve ng ating food and nutrition security, no, through our coordinated and multi-sectoral action. So, hindi lang po NNC, so hindi lang po si DOH, no? So, lahat po tayo ay involved, lahat po tayo ay may responsibilidad sa pagsugpo po ng hunger, no? Sa pagsugpo po ng food insecurity, ng malnutrition, no? So, doon naman po sa LGU level, no, dapat nakapag-develop po tayo, and not just develop, not just preparing, no, or formulating the local nutrition action plan. Dapat po ay ini-implement natin, no, ang ating mga plano sa patungkol sa nutrition, yung ating local nutrition action plan. So aside from that, dapat po ay binibigyan po natin ng budget. So hindi lang po hanggang plano, yung ating mga plano, no, doon sa ating LNAP, yung ating mga CNAP, yung ating City Nutrition Action Plan, yung ating mga Provincial Nutrition Action Plan, Municipal Nutrition Action Plan, dapat po ay may approved budget patungkol po sa ating mga nutrition interventions, no? Ine-encourage po natin yung mga LGUs natin na i-integrate po yung ating mga nutrition interventions in their local development plans, no, para po mag-provide ng adequate funding for nutrition programs, no. We also need to strengthen our local nutrition committees. So ito po yung mga local nutrition committees. It is being shared by our mayor, no, ating mga honorable mayors, ating mga honorable governors, no, kung strengthen po yung local nutrition committee, no, headed by their mayors, governors po, no, yung kumaga, yung prioritization, yung priority po natin, no, dapat po ituon din po natin sa nutrition. So, hindi lang po siya na para mag-improve yung nutritional status. Marami po kasing epekto or consequences po yung malnutrition. So, yung ating campaign din po, no, nung I think
last year, kasi actually, ang campaign po natin for Nutrition Month last year po ay patungkol po sa ating food and nutrition security po, Ma'am Sar, no? Doon po, no, in-emphasize po natin na napaka-importante po ng food and nutrition security po, no? Kasi kung wala po nito, kung wala po tayong access to safe and nutritious food, of course po magkakaroon po na malnutrition. So another problem na naman po yan, no? So yung actually po yung ating team na sa PPAT, sama-sama sa Nutrisyong Sapat para sa lahat. Meron po siyang sub-team last year for our 2025 Nutrition Month. Ito po yung ating food and nutrition security maging priority, sapat na pagkain, karapatan natin. So it is our right to have our access, no? Access sa food, no? Para hindi po tayo maging food insecure, no, sa ating community, no? So marami po tayong mga kumbaga programa actually, Ma'am Sar, no? Not just at the LG level, at the national level, no? Ito po kasi ay kumbaga, multi-sectoral action po, no? Yung ating collaboration with other agencies. So, meron po tayong mga tinatawag na nutrition-specific interventions. So, ito po yung ating mga interventions or mga programa po na directly, kumbaga, sinusolusyonan po niya yung immediate causes of malnutrition. So, example po ito ay yung pag-promote natin ng mga exclusive breastfeeding, yung ating complementary feeding, no, yung ating maternal nutrition services, kasali po yan sa mga interventions natin, yung ating micronutrient supplementation, of course, yung ating mga feeding programs, yung ating dietary supplementation, lalo na po sa ating mga vulnerable groups. Kasali din po dito yung ating pagpo-fortify ng mga foods natin, no, para makaiwas po tayo sa mga micronutrient deficiencies. And kasali din po dito yung pagtitreat ng ating acute malnutrition, no, and yung ating nutrition in emergencies. Yung other programs naman po, yung other interventions, yung ating mga nutrition sensitive interventions, no, it includes yung ating mga agriculture and food security, yung ating social protection, yung education, yung ating WASH, yung ating water, sanitation, and hygiene. Meron din po tayong mga health services, for family planning, yung ating mga nutrition promotion and behavior change. So, yun po, no, yung ating Nutrition Month campaign last year, it encourages us to establish, no, sa mga household level naman po ito, it encourages us to establish household and community food gardens, no, mag-backyard gardening po tayo, no, yung ating pag-support sa ating local farmers and other food producers natin, no, purchasing our locally grown and indigenous foods, and yung pagre-reduce po natin ng food waste through responsible purchasing, proper food storage, and yung ating pagkaroon ng mindful consumption. So, ano ba yung mga immediate actions? Actually po, last year po, Ma'am Sar, meron po tayong strategy, no, para po ay masolusyonan po natin ang food and nutrition insecurity po natin, no? So, again po, no, we need to implement the Philippine Plan of Action for Nutrition. Dapat po ma-prioritize po natin yung mga interventions po na nakapaloob po dito, no? Ensuring that all local government units po ay in-integrate din po yung kanilang nutrition interventions do sa kanilang mga development plans para po magkaroon po tayo ng adequate funding, no? And of course, we need to increase our investment in agriculture, yung ating food production, no? Yung ating mga nutrition sensitive programs para po maka-help po sa atin to build a resilient and sustainable food system. Kasi kung marami po tayong produce, pero wala din pala tayong farm-to-market routes, so hindi rin po maibababa, no? Hindi rin po matatransport yung ating mga pagkain. So, yung ating
Next, no, meron po tayong ito na po yung isa po, no, sa ating sapat strategy, yung ating A, no, we need to amplify public awareness and support for food and nutrition security through information drives, yung mga media campaigns natin, yung mga nutrition education natin, and mga community forums, no. Utilizing these quad media channels and digital platforms will help us disseminate yung ating mga key messages effectively, no? While yung ating mga school-based and workplace nutrition programs naman po ay makapag-foster ng culture of proper nutrition and healthy eating habits. So isa din po dito yung P natin, no? P, practice and promote sustainable and climate resilient food system for long-term food security, no? Yung pag-adapt po natin ng mga climate smart agricultural practices, no? Dapat po ay ini-encourage po natin ito para maprotektahan po natin ang ating food production from environmental shocks, no? Yung ating mga urban gardening, yung ating farm to table initiatives, yung ating community-based food programs para ma-enhance po natin, no? Yung ating local food availability while yung ating collaboration with farmers, yung ating mga fisher folk, no? Yung ating mga food producers, ito po ay makaka-help po sa atin ma-stabilize po yung ating food supply chain. So yung A natin, no, sa sapat, yung activate po natin yung ating multi-sectoral partnerships. Gaya nga po ng sabi ko po kanina, hindi lang po NNC, hindi lang po DOH, no, hindi lang po disability, hindi lang po DepEd po. Ang may responsibilidad para ma-access po ma-address po natin yung ating problema sa malnutrition, sa food insecurity, no? Lahat po, government agencies, private sectors, yung ating civil society organizations, yung ating mga non-government organizations, and yung academic institution po natin, mas collaborate para ma-implement po itong mga food access programs po natin na tinatawag, no? Yung ating mga business and community organizations, dapat po i-mobilize po natin sila para masuportahan po natin yung mga food assistance initiative, no? While yung active participation naman po from youth, no? From women organizations, yung ating mga community leaders can also promote inclusivity, no? For long-term sustainability, no? So, sa T naman po, we need to transform food system through our multifaceted and coordinated approach, no? Strengthening our local food production, improving food production, improving yung ating pag-distribute ng ating foods, no? By enhancing po yung ating mga farm-to-market linkages. So, yan po yung kasi isa din po sa problema. Kaya wala po tayong access kasi hanggang bundok lang po, no? Mga gulay natin, no? Yung iba po nalalanta na po kasi wala pong daanan, no? Na kung saan po yung iba po kasi actually dyan, Ma'am Sar, binibit-bit lang po nila, no? Yung mga tao po, yung ating mga farmers, binibit-bit po nila yung kanilang mga produce pababa ng bundok para maibenta lang, no? So why not? Tingnan po natin ngayon yung mga farm-to-market routes natin, okay ba? No? Nadadaanan po ba siya? Kasi minsan po, isa din po yan sa nagpapa-increase ng prices ng commodities kasi yung transportation pa lang po ng habal-habal, papunta pa lang ng baba, no? Pababa pa lang ng bundok, it's 300 pesos. So, ilang habal-habal po ba yung kailangan po natin i-rent or sakyan, no? Para po maibaba lang po yung ating mga produce. I hope ito po, titinan din po natin ito sa local government units natin, no? And we need also to reduce yung ating mga post-harvest losses, and we need to establish yung mga food hubs natin. Ayan. So yung by implementing yung ating sapat strategy, yung ating 51st Nutrition Month campaign last year, will reinforce po yung urgency, no, of ensuring food and nutrition security for all Filipinos. So not just mga Sambuangueños. Ayan. Oo, so in short talaga, ang naintindihan natin ngayon dito, magkaroon po ng pagtutulungan ang bawat ahensya kasi hindi kaya uno lang mobe, no? Department of Agriculture, debe mobe, LNNC taliyata ayuda, LGU debe ayuda, LDOH debe tamin ayuda, todo gayo debe mobe para pwede man address kunin issue deste food insecurity dahil pag natumbok natin ang issue at natumbok natin ang paraan
para masolve ito. Alam nyo po, magkakaroon niya ng epekto, domino effect, magandang domino effect, hindi lang sa physical ng pamilya, pero kahit sa kanilang education, sa kanilang future, no? Kailangan talaga makita ito ng government, magkaroon ng puso ang bawat ahensya para tulungan. So ma'am, Rowens, maraming salamat po. Ang daming pwedeng gawin, and hopefully magawa ito for household individual. Kung kayo po, no, sa ating pagtatapos, kayo po ay may sapat na pera, pwedeng magpa-feeding program sa mga communities na alam nyo naghihirap, no, sa pagdating sa pagkain. Oras sa ating mga kaibigan, 8:33 ng umaga. Maraming salamat sa ating naging guest ngayon kay Ma'am Rowens Zorilla. Ma'am, hanggang sa susunod po, I think 2 weeks from now, magsasama tayo ulit sa ating programang Ahensya de Consensya. Maraming salamat, Ma'am Rowens. At syempre, maraming salamat din sa ating technician, kay Rolando Alfonso. Susunod na po ang programang Serbisyong OFW, Family Matters at Radyo Sincoman. Magkarinigan po tayo muli dito bukas alas 7 ng umaga. Muli ako po si Sara May Tulabing, nagpapaalalang posible ang pagbangon at pagbabago. Tayo po ay maging bahagi ng solusyon ngayon. Sama-sama tayong umaksyon dahil oras na Zambasuta. Thank you, Ma'am Rowens. God bless po. Thank you po. Inyong napakinggan ang programang Oras na Zambasulta. Para sa mga komento, mensahe o suhestyon, tumawag o mag-text sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410. Lods sa 1233 DYVS, 1197 DXFE Davao, 1062 DXKI Coronadal, 106.9 DXG.